ay tungkol po sa vitamin B. So pag sinabi ho nating vitamin B, ito ho ay kasama ho sa grupo ng mga water-soluble vitamins. Nangunguna ho ang vitamin B1, which is thiamine. Ang function po nito is kino-convert niya ang carbohydrates into energy. And nagsusupport din ho ito sa ating nerve, muscles, and function po ng ating puso. Also, ang vitamin B1, nagpe-play ho ito ng role sa energy metabolism by converting carbohydrates into ATP. ATP ho, yung adenosine triphosphate, and yung energy currency ng cell. Ito rin ho ay nakaka-support ng nerve function and neurotransmission. Saan ho natin makukuha ang vitamin B1? Sa whole grain, pork, sunflower seeds, legumes, and fish. So, kita niyo ho, in-emphasize na whole grain. Kasi ho, yung mga harina natin na puti plus yung kinakain ho natin white rice, hindi na ho yan whole grain. Yan po ay refined grain na po yan. Yung outer and innermost layer po niyan ay tinanggal na. So, it is only the middle layer that is available, and ang sustansya ho noon is starch only. When you metabolize starch, ang lalabas po sugar. Kaya ho in-emphasize siya na whole grain. Pagka whole grain po, tulad ng mga brown rice, red rice, black rice, yan po ay complete nutrition. Kasi ho, yan ay may fiber, protein, vitamins, and minerals. While pagka ho refined rice, wala na ho lahat yun. Ang matitira lang ho doon carbohydrates. Ang recommended intake po, 1.1 mg para sa kababaihan and 1.2 mg for men. Pagka ho may kakulangan sa vitamin B1, nakakaramdam ho ang tao ng fatigue. Yun ho bang nanghihina, walang lakas, inability, irritability, and poor memory. Ayan, nagiging malilimutin ho. Sometimes hindi naman ho dala ng pag-iedad, kundi kakulangan po sa vitamin B1. So try to consider taking vitamin B1 pag medyo madalas yung makalimot. Pagka severe ho ang deficiency, ito ho yung mga nagli-lead sa beriberi, causing muscle weakness, nerve damage, and cardiovascular issue. Noong unang panahon ho, marami ho ang may beriberi, but right now, hindi na ho ganun ka-rampant ito. And also, we go to vitamin B2, riboflavin. So, essential din ho ito for, again, energy production, cell function, and fat metabolism. It acts as cofactor sa mga various biochemical reaction that is involved in oxidation and reduction process. Saan ho natin makukuha ang riboflavin? Sa mga dairy products tulad ng milk, yogurt, eggs, green leafy vegetable, lean meat, and fortified cereals. Although, ingat-ingat po sa eggs. Kasi nga ho, yung egg yolk niyan ay mataas po ang cholesterol. So, ang normal cholesterol ho, level ng tao is 180. While ang isang egg yolk is already 215. So, isang itlog lang ho yan, sobra-sobra na sa daily requirement ninyo. Kaya pagka niluto nyo ho ang itlog, na-oxidize pa ho yung bad cholesterol. So kung ibig sabihin ho, mas madikit siya sa lining ng ating endothelium, so mas marami hong bara ang mangyayari. Kaya kung gusto nyo hong hindi gaanong tumaas ang cholesterol ninyo, gawin nyo hong 3 times a week lamang, at mas maganda ho kung raw, ibig sabihin hilaw. Kasi ho, yung egg yolk, hindi ho siya ma-oxidize sa cholesterol. Huwag ho kayong kumain ng 2-3 itlog sa isang araw. Sigurado ho natataas ang cholesterol ninyo. Paano ho kung may edad na kayo? Tapos mataas pa ang cholesterol ninyo. Tapos panay pa ho ang kain ng itlog. May tendency ho kayong ma-stroke and ma-heart attack. Lalo na ho kung lahi kayo ng may mga high blood, diabetes. At kapag may
deficiency po kayo sa arabidoplavinosis, ibig sabihin ho kulang sa vitamin B. Ang simptomas po nito, para bang inflame yung mouth mo and throat, nagka-crack lips kayo. Sometimes iniisip ninyo, baka sa lipstick ninyo dahil nagbago kayo ng brand. Before ruling out yung lipstick ninyo, why don't you take supplements with vitamin B2? Kasi yun, nagkakos yan ng crack lips, sore throat also, and yung red itchy eyes. So akala nyo nag-a-allergy kayo, yung pala kakulangan ho sa vitamin B2. At pwede rin hong mag-result ito in skin disorders and anemia. Vitamin B3, niacin, crucial siya for converting food into energy, which is a role in DNA repair. Nakatutulong din ho ito mag-improve ng cholesterol level dahilan sa itinataas niya ang good cholesterol, which is HDL, and nilolower niya ho ang LDL, bad cholesterol. Nakukuha ho natin ito sa chicken, turkey, fish, such as tuna and salmon, peanuts, mushroom, and enriched bread. O bakit to enriched na naman yung bread? Kasi nga ho, pagka hindi enriched, it is only carbohydrates ang makukuha natin doon or sugar. Kaya ho, ine-enrich para magkaroon ho ng ibang sustansya at flavor. Ang recommended intake po is 14 milligrams per day for women, and mas marami ho lagi sa men, 16 milligrams per day for men. Huwag ho kayong nag-doble-doble ng inom. Toxicity, so pagka ho sobra ang doses ninyo ng niacin, toxic ho siya sa katawan. Ibig sabihin ho harm ang nadadala niya. Ito ho ay characterized by pamumula and warming of the skin. Mainit ho, parang inflame. And in rare cases, although rare naman ho, liver damage. Kaya delikado rin po kung masyado hong mataas ang intake ninyo ng niacin. Vitamin B5, which is pantothenic acid, integral part po ito sa production ng coenzyme A. So, related ho ito sa coenzyme A. And involved din ho ito sa pagsisynthesize and breaking down ng fatty acid for energy production. Nakatutulong din ho ito sa pag-produce at paggamit ng proteina sa ating katawan. Sources, ayan, avocado ho, very rich in vitamin B5, which is pantothenic acid. Also, broccoli, mushroom, eggs, poultry, and whole grains. Kita nyo, whole grains uli, no? And ito ho, ang recommended intake, 5 mg per day for adults. And pag may kakulangan naman ho sa niacin, fatigue, depression, irritability, digestive issues, and sometimes hypoglycemia. Yung para ho kayong pinagpapawisan ng malamig, later on ho parang mahihimatay. So hindi lang po low sugar ang hypoglycemia. So when you lack vitamin B5, which is niacin, you may feel like hypoglycemic. Vitamin B6, which is pyridoxine. Sana ho sinulat nyo para matandaan ninyo. Although, ina-upload naman natin ho ito sa ating Facebook at YouTube. Panoorin nyo ho ng ulit-ulit doon para maging, para may kayo, may notes. So vitamin B6, sabi natin pyridoxine. Ang function ho nito, biruin nyo ho, nagsusuporta ito ng 100 enzyme reaction that is involved in protein metabolism. It also plays a role in the creation of neurotransmitters like serotonin, dopamine, GABA, impacting mood regulation and cognitive functions sa pag-iisip ho natin, sa memory, at yung happy hormones ho natin, which is serotonin and dopamine. Pag kulang ho kayo sa ganyan, ang mangyayari, malungkot ho kayo, lagi kayo nakasimangot, and minsan ho, it might lead to anxiety and depression. And also, nakukuha ho ito sa mga poultry, fish, potatoes, bananas, and chickpeas. Recommended intake sa isang araw,
1.3 hanggang 2 milligrams. Depende ho sa edad at gender ng tao. Simptomas ho, pagkakakulangan, ayan, irritable ang tao, depressed, may confusion, muscle weakness, anemia, weakened immune function. At sa iba po, may severe deficiency. Severe deficiency can cause peripheral neuropathy. Yung hubang yung mga paa at kamay ninyo namamanhid, di makaramdam at may pin and needle sensation. At meron ho mga sharp pain. Pag excessive naman ho ang niacin ninyo, it can cause, yun na nga ho, nerve damage over time. Pati ho, difficulty of walking, kasama rin ho doon sa peripheral neuropathy. Vitamin B7, which is biotin, key player ho ito in fat, protein, and carbohydrate metabolism. Essential din ho ito for maintaining healthy hair, skin. Ayan, pag pangit ho ang hair ninyo, naka-skin, roll out kung kayo ay kulang sa biotin. Di ba nakikita nyo yung mga shampoo, yung mga lotion? Kadalasan ho, may nakalagay na biotin. Kasi ho, nakatutulong ito sa pagpapaganda ng buhok at ng skin ninyo. Pati na ho nails or fingernails. So, sa buhok, sa fingernails, and sa skin. Known po ito for its role in hair growth and skin health. Sources, sa eggs, sa nuts, sa seeds, sweet potatoes, and spinach. Kamote ho. Ayan, napakasarap ng kamote. Lagain nyo lang. Recommended intake, 30 micrograms per day para ho sa adult. Pag kulang naman ho kayo sa biotin, although rare po ito, ayan ho, naghe-hair loss, no? Nalalagasan ho kayo ng buhok, brittle yung nails ninyo, kakaroon kayo ng skin rashes, and neurological symptoms tulad ho ng depression and lethargy. Vitamin B9, which is folic acid or folate. Critical din ho ito for DNA synthesis and repair. Cell division. So kung napapansin niyo, simula B1, vitamin B1, lahat ho ito ay may connection sa DNA synthesis sa ating chromosomes. And it plays a role in the production of red and white blood cell. So sa ating hong immune system, white ho, di ba? Panlaban natin sa infection, and ang red naman sa production ng pulang dugo. And ito ho, conversion ng homocysteine to methionine, which is very important po yan sa cardiovascular health. Hindi ho maganda yung marami kayong homocysteine. Kaya nga yung homocysteine, pareho ho itong amino acid. Kino-convert ho ng ating katawan sa methionine. But pag kulang ho kayo sa vitamin B, ayan, it will stay as homocysteine. Sources, syempre ho, green leafy vegetable, spinach, kale, citrus fruits, beans, peas, and fortified cereals. Recommended dosage po is 400 micrograms per day for adults and 600 micrograms per day during pregnancy. So, mas malaki ho ang kailangan ninyong folic acid kapag ho kayo ay pregnant. Kasi ho yung fetal development ng fetus. At pagka may kakulangan po kayo sa folic acid, it might lead to megaloblastic anemia. Yung hubang ang cells ninyo immature. Pag sinilip niyo sa microscope, malalaki, large, and immature red blood cells. Hindi ho normal yon. And magkakaroon kayo ng fatigue, weakness, and mouth sore. Lagi ho may sugat-sugat yung lips ninyo. At pag pregnant ho kayo at kulang kayo sa vitamin B9 or folic acid, nagkakaroon ho ng risk na magkaroon ng neural tube defects like spina bifida in the developing fetus. So, pwede hong hindi magsara yung dapat na magsasara sa fetal development. Pag sobra naman ho, ang folic acid, mamamas niya ho yung vitamin B12 deficiency. And so, potentially delaying diagnosis and treatment. Kaya wag hong sobra. Imbis na malaman ninyo yung simptomas ng vitamin B12 deficiency, natatakpan ho. Because of what? Because of excessive
folic acid. Then, vitamin B12, which is cobalamin. Ayan ho, essential ho yan for nerve, tissue health, sa brain function, and production ng pulang dugo. Nakatutulong din ho ito sa paggawa ng healthy DNA, chromosomes na naman ho. And involved ho ito sa fatty acid and amino acid metabolism. Saan ho ito nakukuha? Sa meat, sa fish, sardines, tuna, salmon, dairy products, eggs, and fortified food. Especially important sa vegan. So yung mga vegetarian po, kadalasan ho kailangan mag-intake ng vitamin B12 kasi nga ho, wala hong kukulangan ho sila ng vitamin B12, which is mas commonly found ho ito sa animal products. So kung alam nyo na hindi kayo kumakain ng karne, mag-supplement ho kayo ng vitamin B12 or cobalamin. And supplementation with B12 or injection may be necessary for people with yung may mga absorption issue, tulad ho ng may mga pernicious anemia or other certain gastrointestinal surgeries. Also, sino ho ang mga high risk magkaroon ng B12 deficiency? Siyempre ho, yung mga pregnant women, kasi nga ho, kailangan nila ang increased nutritional demand, at yung may mga edad na ho, elderly. Yung absorption ho kasi ng B12 decrease na with age. Yung mga vegan and vegetarian, since vitamin B12 is mostly found in animals, kinukulang ho yan. So, kailangan mag-supplement. And also, yung may mga certain medical condition na tao such as alcoholic, kinukulang ho yan sa B12. Digestive issues tulad ng Crohn's disease na nag-i-interfere po sa vitamin absorption. Now, pwede rin ho magkaroon ng complications sa B-complex supplementation pagka ho sobra. So, some people may experience allergic reaction. So, kung alam niyo ho na kayo ay may allergy, wag na ho kayong mag-supplement ng B12. Kuhanin niyo na lamang po sa whole food. Imbalance. Pagka ho overuse ang vitamin B, it might lead to imbalance with other vitamins. Siyempre, maaapektuhan yung overall health. And sa GI tract natin, nakakakoso ito na nausea, diarrhea, and abdominal cramps. For prevention, kumain ho sa vitamin B1 deficiency. Pag kulang ho kayo dyan, kumain ho kayo ng diet rich in whole grain, lean meat, legumes, and seeds. Yan ho, very rich in vitamin B and specifically vitamin B1. At lalo na ho kung alam niyong manginginom kayo, syempre ho may malabsorption condition kayo, at yung mga pasyente ho may HIV, kulang ho yan sa vitamin B1. Yung mga nagda-dialysis, prone ho yan sa thiamine deficiency. Kaya kumain ho kayo ng masusustansya, wag ho fast food. So, kita nyo lahat ng mga binabanggit natin, puro ho natural na pagkain. Wala hong delata, walang nakasashay, wala pong fast food. Tandaan nyo ho, ang fast food, wala na ho yung sustansya. Kaya ho, pag kumain kayo after 2 hours, minsan nga ho, 1 oras pa lang, gutom na naman kayo. Why? Kasi pag kumain tayo, yung cells natin humihingi na ng pagkain kasi gutom na. No? Kaso ho, after nyo kumain, wala naman pala siyang nakuhang sustansya, so uutusan kanya uli na kumain. While pagka ho, hindi kayo madaling magutom, malalayo ang agwat, ibig sabihin ho, nutritious yung kinain ninyo. And lahat po ng ito, yung mga deficiency, hindi ho ito mangyayari if you are cautious with your health. So, babagsak pa rin ho ito sa basic, which is detoxification and blood cleansing program. Why? Kasi ho, kung di kayo nagdi-detox at nagke-cleansing, wala hong space para doon sa mga vitamins and minerals na ipapasok natin sa katawan. Kasi nga ho, punong-puno ng toxin. So, para ho magka-space, lahat ng cells natin, lahat ng organ natin, kailangan ho natin ang detoxification. Ideally, every 3 months,
and yung blood cleansing po para hugasan ng ating dugo. Pwede ho yan, walang overdose kahit everyday, kahit once a week, kahit once a month, or once every 3 months. So, kahit ho araw-arawin nyo yun, mas maganda nga ho kung aaraw-arawin ninyo. Talaga hong lalakas kayo and puputi at gaganda ho kayo. Magbubloom ho talaga kayo dyan. So, Ivy? Para po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. 2557. Normal ang dugo, 240 triglycerides ko. Take ng Phenoflex, 160 ml for 1 month. Maka milligrams to. Yung pangangapal ng pisngi at binti, di pa rin tuluyan nawawala. Ano po yung isa test maliban sa lipid profile na related sa mga ugat? Ang nire-refer niyo ho yung lipoprotein A. So, yun ho kasi ang hindi kasama sa lipid profile. And hindi ho ito nakukuha sa diet kahit na ho maganda ang diet ninyo kasi ho ito namamana sa genes. Kahit maganda ang diet ninyo, posible ho pa rin kayo ma-stroke and heart attack pagka ang lipoprotein A ninyo ay mataas. At kusa ho ninyo itong i-request kasi nga ho hindi nyo ito makukuha sa magandang diet pagkain. So, yung sinasabi niyang namamanhid, sign ho yan na mataas ang BP ninyo. Iba ko kasi yung permanenteng namamanhid. Stroke and heart attack yan. Pero kung walang pakiramdam, posible rin yung neuropathy sa diabetes. No? So, try nyo mag-vitamin B complex. Pag hindi ho nakuha dyan, medyo mas seryoso na po yan. Pwede kayong na-stroke, pwede hong komplikasyon ng diabetes. So, walang tayong oras. Mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo magpapacheck up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark po natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday, and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. ID mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412-0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment.